grace. So, tayo kong tumuhay sa isang talata, Luke 17, umpisa natin sa verse 24. For as the lightning that lightened out of one part under heaven, shineth unto the other part under heaven, so shall also the Son of Man be in his day. But first must he suffer many things, and be rejected of this generation. And as it was in the days of Noah, so shall it be also in the days of the Son of Man. They did it, they drank, they married wives, they were given in marriage, until the day that Noah entered into the ark, and the flood came and destroyed them all. Likewise, also as it was in the days of Lot, they did eat, they drank, they bought, they sold, they planted, they builded. But the same day that Lot went out of Sodom, it rained fire and brimstone from heaven, and destroyed them all. Even thus shall it be in the day when the Son of Man is revealed. Amen. So, in that day, verse 31, he which shall be upon the housetop, and his stuff in the house, let him not come down to take it away. And he that is in the field, let him likewise not return back. Remember Lot's wife. Whosoever shall seek to save his life shall lose it, and whosoever shall lose his life shall preserve it. I tell you, in that night there shall be two men in one bed, the one shall be taken, and the other shall be left. Two women shall be grinding together, the one shall be taken, and the other left. 36. Two men shall be in the field, the one shall be taken, and the other left. And they answered and said unto him, Where, Lord? And he said unto them, Wheresoever the body is, there will the eagles be gathered together. Ito po yung mga salita ng Diyos. So, ang topic natin is the base of the Son of Man. So, ang karawan ng anak ng tao, mga kapatid. Merong sinaysay ng ating Panginoon dito as an example or categorically parallel doon sa mga pangyayari, pero sa ating binasa sa verse 24 where the Son of Man in our day is. So sabi dito, for as the lightning that shineth out of the one part under heaven shineth unto the other part under heaven, so shall also the Son of Man be in his day. So, nakita rin natin sa mga ibang talata, mga kapatid, as the light comes from the east and goes unto the west, so shall it be in the days of the Son of Man. So, nakita na natin at nasaysay, mga kapatid, kung paano ang buhay ay naglakbay simula sa Jerusalem, ang buhay nating Panginoong Jesucristo, at ito'y sumunod sa sibilisasyon hanggang sa makarating dito sa western part of the continent, the United States of America. Ito yung tinatawag na Western nations. At maraming talata doon sa Biblia ang magpapatunay, even in Acts 1, na nung kinuha ng ulap ang ating Panginoong Jesucristo,
sila'y nakatingala. There are 500 believers in Galilee when the Lord Jesus Christ was caught up unto heaven by the clouds. At yung dalawang taong in shining light na kasama nila doon, which I would say it's the two angels, at nagsaysay sa kanila na itong Jesus na ito na nakita niyong nilamon ng ulap patungong langit, ay siya rin ang, kung paano siya nilamon, ay siya rin ang kanyang pagbabalik. At nakita na natin sa western horizon in Arizona ang ulap, which is the Lord Jesus Christ, mga kapatid. At sinasabi rito, kagaya ng lightning that lighted out of the one part under heaven, so which is in the eastern horizon sa Israel, shineth unto the other part under heaven, unto the west, so shall also the Son of Man be in his day. So noong 1963, February 28, the mystery cloud ay nagpakita, at it was a mystery for the majority dahil there is no formation like 26 miles high, wala nang ulap at that height, 30 miles in diameter, at ito'y sinabi it was a mystery. Pero kapag ikaw ay Bible reader at talagang nagbabasa ka ng mga katuparan ng mga pangako ng Diyos, this is the time na masasabi natin, as the lightning comes from other part of the world, so shall it be in the other part of the horizon. Ito yung karawan ng tao. So, ibig sabihin, we are now here, the days of the Son of Man is again in the land. Amen. Sa verse 25, of course, sinabi, but first must he suffer many things and be rejected of this generation. Nakita natin kung paano sa pinatay, pinahuli ng mga alagad ng mga kaparihan, the high priest, the elders, even lahat ng mga matataas doon sa society na talagang pinahuli dahil ang kanilang akala ay nagtuturo siya ng taliwas doon sa law and the prophets. Dahil if you have a carnal mind, hindi mo maintindihan ng Diyos. Kaya kailangan dadaan ka sa proseso. You have to repent of all your sins, confess all your wrongdoings, hanggang sa matats mo ang kahabagan natin, Panginoon. At kapag nabuksan ang iyong puso, ang unang mararamdaman mo ay ang takot sa Diyos. So the beginning of understanding about the word of life is the fear of the Lord. Yun ay ang unang papasok sa iyong puso, mga kapatid. At lahat ay talagang bulag. Even the religious sect at that time, in times of the Lord Jesus Christ, they were all blinded. At katulad ng sinabi talagang isuffer. Verse 25, but first must he suffer many things and be rejected of this generation. He was rejected for same purpose, to be our kinsman redeemer. Kung hindi naman siya pinatay at pinadugo doon sa krus ng Kalbaryo, ay walang puwang na tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Salamat
Dahil even in John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whomsoever believeth on Him shall not perish but have everlasting life. Pag sinabing believeth on Him, so ibig sabihin there must be a turning point. You must have to repent. Amen. You must have to confess all your wrongdoings. Hindi lang yung sumapi ka sa isang relihiyon at sabihin mong naniwala ka na sa Diyos and there is no repentance dahil tayong lahat ay naipanganak sa kasalanan. Lahat tayo lumaki na nagsisinungaling, lumaki tayong hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen. Lahat ng tao ay nagkasala. Kaya kailangan ng total repentance. Amen. At kapag ito'y sincere yung puso, walang puwang para hindi tanggapin ng ating Panginoon na inyong mga true confession. At sa ganong paraan, sabi ron, those who believe shall not perish but have everlasting life. Amen. Pag sinabing everlasting life, dahil ang bayad sa ating mga kasalanan ay ang kanyang sariling dugo, ang dugo mismo ng Diyos. Yes, ang Diyos ay Espiritu, pero nagawa niyang gumawa ng katawan na ipanganak ng isang birhen. He created that cells para matupad yung nakasulat sa Biblia that a virgin shall conceive at naipanganak at the God's appointed time, at ito na nga ay ang ating Panginoong Jesucristo. Pero ang katanungan at in the Luke chapter 17 ay ang kanyang pagparito muli. Amen. At ang matanong kasi nila, Lord, will you at this time restore the kingdom of Israel? Sabi ng ating Panginoong Hesus, ang aking amang siyang nakakaalam sa lahat ng yan, even the Son of Man hindi ko alam yan, sabi niya. It is only my Father. Amen. Dahil ang kanyang opisina at that time to be a kinsman redeemer, mga kapatid. At nakita natin from that time na na-crucify, then nag-resurrect, then nakita natin at bumulagta sa atin yung 7 church ages. Para sa atin bilang hentil ay nagkaroon ng puwang upang matunghayan ang biyaya ng Diyos. Karoon ng kaligtasan ng ating mga kaluluwa na pansamantalang nabulag ang bansang Israel dahil sa kaganapan para magkaroon ng tinatawag na bride. Second Eve, ika nga. Hanggang sa panahon natin. So, tayo bilang mga hentil, ang tinaguriang the bride of Jesus Christ, yung mga selected few. Amen. At ang katanungan, ang kaarawan ng anak ng tao. So, sa verse 26, sabi rito, and as it was in the days of Noah, so shall it be also in the days of the Son of Man. Amen. At kung titingnan natin mga kapatid, sasaysayin natin, are we in the days of Noah? Anong nangyayari sa panahon ni Noah? They did it. Amen. Kumpleto na ba tayo rito? May Jollibee, may McDonald's, KFC, lahat ay kapagkainan. Puro, they did it. They drank.
imported wine, anong klaseng wine. So, kita natin sa mga kalsada kung saan-saan, narito na they drank. They married wives. Amen. They were given in marriage. May asawa na nga. Nag-aasawa pa ng iba. Are we in this generation? Amen. Yes. And they given in marriage until the day that Noah entered into the ark. So meron every time sa panahon ni Noah 120 years na nangaral hanggang sa nagawa niya yung pinagawa ng ating Panginoon, ang maniwala at pumasok doon sa ark, sa barko, ark ni Noah, ang siyang maliligtas. But never, lahat ng tao, majority, 8 lang sa kanyang pamilya ang naligtas at silang lahat ay nalipol. At ito rin ang pinuntahan ng ating Panginoon Jesucristo nung siya ay namatay. Inilibing kanyang katawan, pero makikita natin sa Peter na pumunta siya doon sa prison house, which is Hades, at nangaral siya ron sa mga taong hindi naniwala sa pangangaral ni Noah. So, ilang tao nun? Maybe millions, billions. Amen. At nangaral ng Panginoon doon na nagpapatunay na ang pangangaral ni Noah ay katotohanan. Hindi upang sila'y maligtas para ipatutuo sa kanila for condemnation. Dahil ang kaligtasan lamang, mga kapatid, kapag ikaw ay nabubuhay pa dito sa ibabaw ng lupa and you confess your sins at tinanggap nating Panginoon, if you are sincere para i-confess ang iyong kasalanan, tatanggapin ito ng ating Panginoon. Amen. At sa ganung paraan, ang kaligtasan natin ay habang tayo nabubuhay. Pagka ang tao ay namatay, kagaya ng isang taong may kasalanan at hindi niya natunghayan ang biyaya ng Diyos, kapag siya'y namatay, pupunta sa tinatawag na prison house. Ito yung Hades, Inferno. Ang Inferno pala, mga kapatid, ay isang prison house. Hihintayin mo roon hanggang sa umupo ang ating Panginoong Hesus in that white throne judgment. Sa white throne judgment kasi, lahat ng taong mga nangamatay ay ibabangon muli at haharap doon sa dakilang hukom. At ang basis ng paghukom, kung ano inyong ginawa habang nabubuhay pa kayo dito sa ibabaw ng lupa. Doon ang basis ng paghukom. At ang standard ng law na gagamitin, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Ang Biblia, kung anong nakasulat doon, ay yun. Kung ikaw ay kumatay, nakasulat doon, do not kill, thou shalt not kill. Amen. At na lumaki pa nung dumating ang ating Panginoong Hesus. Amen. Hindi lang pala physically na ikaw ay nagkasala ng adultery. Ang isang lalaking tumingin sa isang babaeng may pagnanasa sa kanyang puso ay nag-commit na ng adultery kasama ng babaeng yon. So na-magnify doon sa law and the prophets, sabi, do not commit adultery. Pagdating sa ating Panginoon Jesucristo, sa kaisipan pa lang, pwede ka na palang mag-commit ng adultery.
So, ibig sabihin, Amen, the law and the prophets, and then the word of life is just the same as it is. And this is the standard. At ang pangalawang pagdating ng anak ng tao, kagaya ng ating sinabi kanina na ito ay ang ating panahon. Kasi nga, kahalintulad tayo sa panahon ni Noah. Sa verse 28, ito naman ang sinabi, no? Luke 17, verse 28. Likewise also as it was in the days of Lot, they did it, they drank, they bought, they sold, they planted. Nandito na ba ito? They did it, kumakain, nandyan na. They drank, nandyan na rin. They bought, nandyan na rin, no? Nandyan na ang Shopee. Ano-anong mga tinatawag dyan? They sold, yes. They planted, kumpleto na. They builded, build. But the same day that Lot went out of Sodom, it rained fire and brimstone from heaven and destroyed them all. Even thus shall it be in the day when the Son of Man is revealed. Sa panahon ni Lot, sa panahon ni Noah, pagpasok nila sa arka, merong 7 araw na biyaya, waiting, bago nagsara yung ark ni Noah. At ang nagsara ay ang ating Panginoon. Even Noah ay walang karapatan para buksan ang pintuan, maski nandoon ang kanyang mga kamag-anakan, kumakatok doon sa arka, pero walang kapangyarihan si Noah. Because the Lord, by His power, ay isinara ang pintuan ng arka, mga kapatid. At nalipol silang lahat. Amen. Sa panahon ni Lot, ang kaligtasan naman, sabi, sinabihan ng 2 anghel ang pamilya ni Lot na tumakbo patungo sa kabundukan dahil nandun sila sa plain. Yun ang pinili ni Lot noong pinamili ni Abraham dahil nagkaroon ng ang kanilang mga alalay na nagpapastol dahil mukhang kulang ang pastulan, kagaroon ng biriyan, kaya kinausap ni Abraham si Lot at sabi niya, Lot, hindi dapat tayo magkaroon ng hidwaan. Kailangan ganito ang ating gagawin. Ikaw ang siyang mamili, sabi kay Lot. Kung piliin mong kabundukan, ako'y pupunta sa plain, malapit sa Sodom and Gomorrah. At kapag pinili mo naman ang plain na malapit sa Sodom and Gomorrah, ako'y pupunta sa bundok. So, ang pagpipili ay na kay Lot. At ang pinili ni Lot ay ang plain, na kung saan nung nangyayari ang habang binabasa natin si Lot, he was the mayor of the city. Siya ay merong katungkulan, pero punong-puno ng mga third sex, mga bagla. But even yung bisita ni Lot ng mga anghel ay gustong halayin. Sabi ni Lot, nandito ang aking 2 anak, gawin nyo kung anong nais nyo, huwag lang aking mabisita. Pero sadyang ang bisita ni Lot ang natipuhan ng mga tao ito habang nung nabuksan ang pintuan ng bahay ni Lot ay bigla silang nabulag, mga kapatid. Kaya sabi ng 2 anghel, tumakbo na kayo at huwag na kayong lumingon. Dahil hindi naman sinabi kung anong mangyayari kapag sila'y lumingon. Basta tumakbo kayo. That is
Yun ang instruction. Maliwanag na instruction, tumakbo na kayo sa bundok. Huwag na kayong lumingon. Amen. Kaya nga, nakita natin doon sa another verse, remembers Lot's wife. Dahil ang asawa ni Lot marahil ay maraming naipong mga alahas, maraming mga ari-arian na sadyang naiukit sa kanyang puso at naging parte ng kanyang buhay. At hindi na niya, yung instruction ay hindi niya natupad. Sabi, huwag kayong lumingon, dumiretso kayo. At yung asawa ni Lot, lumingon. Amen. So, anong nangyari? Naging haliging asin, mga kapatid. So, may instruction sa ating panahon. Merong warning, itong message na ito ay biyaya para sa bawat isa sa atin. Amen. Sa panahon ni Noah, siya'y nangangaral. Sa panahon ni Lot, 2 anghel ang siyang nangaral. Amen. At sa ating panahon, kabi-kabilaan sa mga platform, merong nangangaral ng salita ng ating Panginoon. Isa lang ako, mga kapatid, sa napakaraming gamundo ang nangangaral dito sa ibabaw ng lupa. May nangangaral, merong katotohanan, at mas marami ang wala sa katotohanan, false. Sabi kasi sa Matthew chapter 24, verse 24, there shall arise false prophets. Marami. Amen. Pero, purihin ating Panginoon. Amen. But the same day that Lot went out of Sodom, it rained fire and brimstone from heaven and destroyed them all. Nandito na ba tayo sa panahon ni Noah? Yes. Nandito na ba tayo sa panahon ni Lot? Yes. Mga kapatid, panahon ng Sodom and Gomorrah. Even thus shall it be in the day when the Son of Man is revealed, na ipapahayag ang anak ng tao. Paano ang pagpapahayag, mga kapatid? Si Kristo ay magiging laman muli. Sabi niya sa John chapter 14 verse 20, tinutukoy ang ating panahon. Sabi ng ating Panginoon, at that day, sabi niya, sa araw na yaoy, makikilala ninyong ako'y nasa aking Ama, at kayo'y nasa akin, at ako'y nasa inyo. Amen. At that day, ye shall know that I am in my Father, and ye shall in me, and I in you. So, nangungusap ang ating Panginoon, the Son of Man, through His bride. Amen. Meron tayong dinatawag na fivefold ministry na ang kanilang pakay para pangaralan ang pagkakasalan ng ating Panginoon hanggang sa sila'y magsitibay at maging kagaya rin naman ng ating Panginoong Hesus. Ephesians 4:11 to 13, gusto kong basahin, mga kapatid, no? Patience. Para sa mga bago-bago pa lang, sabi rito, and He gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors, and teachers. Para sa anong ministeryo? Sa verse 12, for the perfecting of the saints,
for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. So, laganap ngayon ng fivefold ministry na sila'y nangangaral. Hanggang saan? Hanggang kailan? Verse 13. Till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Itong fivefold ministry, mangangaral hanggang sa maabot ng bawat tinawag, predestined to become the Lord Jesus Christ in the flesh, or the Word made flesh. Amen. At ito'y magpapatuloy. Sabi, until the measure of the stature of the fullness of Christ. At ito'y magpapatuloy sa pangangaral, mga kapatid, hanggang sa magsara na lang ang biyaya ng Diyos, ang pintuan ng biyaya. Amen. At kapag nagsara ng pintuan ng biyaya, meron pa rin kayong maririnig na pangangaral, pero yung mga predestined one ay sasalubong na sa ating Panginoong Hesus sa mga alapap. Itong tinatawag na rapture. Amen. So, ang nangyayari ngayon ay ang karawan ng tao. Amen. Amen. Ito rin ang isa pang dito, mga kapatid. Are the nature's groaning? Meron na bang unbalanced ecosystem na nangyayari? Kumbaga sa dilubyo, natural disaster, floodings, dahil sa kagagawan ng teknolohiya, kagagawan ng deforestation, nagkakaroon tayo ng mga malalakas na bagyo, lahat. So, ibig sabihin, the nature are groaning. Bakit? Dahil sa paglapastangan ng mga tao na hindi nakakakilala sa ating Panginoon. Amen. Dahil lamang sa salapi. The love of money is the root of all evil. Pagkikinabangan ang mga kabundukan, inuhukay, at nasisira ang kalikasan, mga kapatid. Kaya sabi rito, anong expectation ng mga creature? Sabi rito sa verse 19, Romans 8, for the earnest expectation of the creature waited for the manifestation of the sons of God. Amen. Meron na tayong groaning nature. Climate change is the worst. So this groaning nature, sabi sa verse 20, for the creature was made subject to vanity. Anong ibig sabihin? Ang nature pala, ang creature, ay nawalan ng kapuluan. Yung mga wild animals na nasa kabundukan, na masigla at masaya sila doon dahil yun ang kanilang mga kabahayan, ay nilagay na doon sa zoo, sa rehas na bagal, kinulong at ginawang entertainment. At hindi alam ng tao ito. Amen, di ba? Counting nature, tingnan mo. Ang pagtatanim ng palay, kapag medyo nandyan na yung palay at kasalukuyang nagbubuntis na, nandyan na yung mga insekto, nandyan naman yung mga gagamba para labanan yung mga insektong sisira dun sa mapalayan. Anong ginawa ng tao? Kinuha yung mga gagamba, ginawang gambling dens. Pinag-aaway nila at nagkakaroon ng malalaking pustahan
these are the ways of men na hindi nakakakilala sa ating Panginoon. At marami pang iba, mga kapatid, kapag siyasatin mong gawa ng tao, they are to destroy this environment and kill by themselves because of technology. Nakagawa ng inventions, nuclear warheads, at dumating na tayo sa punto na ang bawat bansa ay nagkakaroon ng takot dahil sa bombang ito nasisira ng ating mundo. Hallelujah. So, pero sabi rito, 21, because the Creator itself also shall be delivered from the bondage of corruption. Ang mga creature, the natural, lahat ng merong buhay, ang environment kasi natin, composed of biotic and non-biotic environment. Biotic. Ang biotic environment composed of yung may buhay, plants, sa mga isda, mga hayop, tall trees, hanggang sa pinakamataas na uri ng buhay na human flesh, na pinakamataas na uri sana tayo, pero we are the least of in the animal kingdom. Bakit? Tayo ang namumuri, tayo ang pinagmumulan ng perwisyo dito sa mundo. Ang pundasyon ng mundo ay nilalabas natin simula sa ilalim ng lupa, mga kapatid, at nasisira ang mundo. Sabi rito, verse 21, because the Creator itself also shall be delivered from the bondage of corruption. Amen. Ibabalik ulit ang mundong ito sa dating anyo, just like in the Garden of Eden, mga kapatid. Amen. Whether we like it or not, it was already prophesied, it was written in the scriptures that even God said, heaven and earth shall pass away, but my word shall never pass. Lahat ng aking sinalita na lumabas sa aking bibig, sabi nating Panginoon, ay hindi ito babalik na walang nangyari for its purpose. Kapag ang salita ay nabigkas, tuparin ng salita kung ano ang kanyang purpose, mga kapatid. Yung salita na sinasabi dito ay yung tinatawag na logos. Ang logos, salita na may taglay na kapangyarihan. Walang iba kundi ang the word, ang berbo ng Diyos. Meron namang salita na walang kapangyarihan. Ito yung rema. Nananatili lang dito sa ating kaisipan. Kaya kapag nagkakaroon ng contention, word of God, word of God, word of God, wala, hanggang ang nangyayari lang is contention, debate. Ito yung tinatawag na rema. Ito ay pumapatay, mga kapatid. Pero pag sinabing logos, kung paano in the beginning was the logos, and the logos was with God, and the logos was God. Amen. Kaya bawat salita ng Diyos na inyong napapakinggan ay tinatawag kong logos. Puri ng Diyos. Amen. Dahil itong logos na ito, ayaw niya ng contention, ayaw niya ng debate, ayaw niya ng reasoning. Just believe. Amen. So,
So sila'y mapapalaya sa bondage of corruption into the glorious liberty of the children of God. Sa Tagalog, ng buong nilalang naman ay magiging laya mula sa pagkalipin ng kabulukan. Corruption. The mindset kagaya na sa panahon ni Noah, kaya nagkaroon ng great flood dahil ang kanilang kaisipan ay puro mga evil thoughts. Hindi pa ganyan din sa ating panahon? In our politics, in our lahat, marumi. Amen. Ang kanilang mga kaisipan. So, pero may mga anak ng Diyos na lumabas and we are here. Amen. By the grace of God, sabi, they shall be delivered from the bondage of corruption into the glorious liberty of the children of God. Amen. Kaya ang mga anak ng Diyos, ang Diyos ang siyang nagbibigay sa kanila ng kanilang mga pangangailangan. Kapag ikaw ay anak ng Diyos, amen, patay ka na sa layaw ng mundong ito, mga kapatid. At ang salita ng Diyos ay nananalaytay sa iyo. At ikaw ay mangangaral na merong taglay na kapangyarihan sa lahat ng mga naniniwala. They shall be transformed. Kapag pinaniwalaan niyo ito, mga kapatid, babaguhin kayo nito. Magkakaroon ng kapangyarihan ang salita na inyong mga napakinggan. Amen. Kaya sabi rito, you shall be delivered from the bondage of corruption into the glorious liberty of the children of God. Amen. For we know, verse 22, that the whole creation groaneth and travaileth in pain together until now. So, ibig sabihin, parang sa isang babaeng manganganak nito, merong pagitan kapag ang isang babaeng humihilab ng tiyan, ikinumpara ang mundong ito sa isang babaeng humihilab at malapit ng manganak. Isang babae na buntis sa salita ng Diyos. Amen. At meron tayong tinatawag na unang hilab ay ang unang digmaan, First World War. Kalawang hilab, Second World War. So yung First World War, nagkaroon ng peace treaty na walang nagpirmahan muna, kundi basta bigla na lang na nagkaroon ng peace. Nagsawa na sa marahil sa gera at palagi namang patayan na. Pero ang hindi alam ng mga tao, it was already apat na anghel. According, I think, sa Revelation chapter 7. Apat na anghel na may hawak sa four winds. Sabi ng isang boses, huwag niyo munang sakta ng lupa. Why? Nagkaroon ng ceasefire the November 11th at 11 a.m. in 1919. Nabasa ko rin yan sa Discovery sa RTO. And 11 is very significant in the scripture. 11 month, 11th day, and the 11th hour in the morning. Dahil papasok na yung tinatawag na 11th hour worker, ang huling labor
meron tayong tinatawag na 11th hour workers. At eto na nga mga kapatid, hanggang sa nagkaroon ng Second World War, alam natin na halos 6 million Jews ang namatay for the God's purpose para bumalik na doon sa kanilang lupang sinilangan, Promised Land sa Israel, at para hintayin ang pagbabalik ng kanilang Mesaya. At nakita natin mga kapatid, naging bansang Israel May 14 of 1948. At hindi na matatalo yan mga kapatid. It was already spoken in Isaiah chapter 66, I think, verse 8. At sa lahat ng mga natutupad dito sa huling panahon, and we are in that same condition where the Son of Man is being revealed. Na ipapahayag ang anak ng tao mga kapatid. Amen. Sabi sa ating teksto, balikan natin. Verse 31, Luke chapter 17. In that day he which shall be upon the housetop, and his stuff in the house, let him not come down to take it away. And he that is in the field, let him likewise not return back. So, ibig sabihin, puspusan ang pangaral ng salita ng Diyos, mga kapatid. We are not looking back on our things. Yung mga mahalagang bagay na nasa atin, mga lupa, kung nakapangalan sa'yo, bahay, anumang bagay. So, wala nang ibang ating gagawin kundi ang ipahayag ang salita ng ating Panginoon. Sabi rito, 32, remembers Lot's wife. 33, whosoever shall seek to save his life shall lose it, and whosoever shall lose his life shall preserve it. Amen. So, ibig sabihin, binigyan ako ng gift ng ating Panginoon at kailangan ito inyong mapakinggan mga kapatid. The gift is not for me, it's for you. Binigay sa akin ng libre. I was trained by God to become like Him. At kung ano nga ibinigay naman sa akin, yun naman ang inyong napapakinggan mga kapatid. At ito'y libre. Libre. Kaya hindi ako conform sa mga taong nangangaral tapos doon sa baba nakalagay tulong GCash. No. If you are to serve God, serve as free as it is. No more, no less. Kaya ang pagay ko sa inyo mga kapatid ay ang mapakain kayo ng salita na merong taglay ng buhay. Kung ano ang aking nakain, ibinigay sa akin ng ating Panginoon, yun din naman ang aking papakain sa inyo. Amen. Nakuha nyo kung anong nasa aking puso mga kapatid. Never. Ako'y naging pastor na never na humingi maski kanino mang tao o sa mga missionary. Hindi ako humingi maski isang sentimo mga kapatid. Dahil kilala ko ang tumawag sa akin at yung tumawag sa akin ang siya naman nagbibigay para sa ministeryong ito. Walang tao. It's the Lord. Amen. So, whosoever shall seek to save his life shall lose it, and whosoever shall lose his life shall preserve it. I tell you, sabi, in that night, itong panahon natin, amen, itong panahon natin, in that night, there shall be 2 men in one bed.
isang bahay, isang ministeryo, 2 men. Ang difference lang nito, yung isa, purong nangaral, no more, no less. Yung isa ay half-day. Kaya anong pagkasabi, pagdating ng pag-agaw, I tell you, in that night there shall be 2 men in one bed, the one shall be taken, and the other shall be left. O, puri ng ating Panginoon. Bakit siya naiwan? Dahil sa pag-ibig niya, merong natira sa kanyang puso ng mga bagay dito sa mundong ito. Katulad ng asawa ni Lot, mga kapatid, na iukit sa kanyang puso. Pinag-ipunan ko yun. Nandun ang aking mga alas, nandun ang aking mga kayamanan. Dito naman ito, mga kapatid, dalawang nangaral. Yung isa, half-baked. Pag sinabing half-baked, yun nga, binanggit ko sa inyo. Nangaral siya, not for sacrifice, but for, amen, may nakalagay na doon, for the ministry, GCAS. So, hallelujah. Hindi ako conform sa mga ganong gawin. Alam ng Diyos ang laman na aking puso, mga kapatid. Amen. Kaya, verse 35, 2 women shall be grinding together. Pag sinabing woman, it refers to church. Pag sinabing babae, sabi, 2 women shall be grinding together. The one shall be taken and the other left. Amen. Nakita niyo yung parable of the 10 virgins? 5 are wise and 5 are foolish. Ang pumasok ay ang 5 wise, naiwan yung foolish virgin. 36, 2 men shall be in the field, the one shall be taken, and the other left. Ito yung, they were both maybe evangelists, the field is the world, at sila'y nangangaral pareho, pero isang kukunin, isang maiwan. That would be in the rapture. And they answered and said unto him, Where, Lord? And he said, the Lord Jesus Christ said unto them, Wheresoever the body is, there will the eagles be gathered together. Anong katawan na sinasabi rito? The body, sabi natin Panginoon Jesucristo, maliban na kainin niyo aking katawan at inumin ang aking dugo, walang buhay na mananalaytay sa inyo. Ibig sabihin, maliban na kainin niyo aking mga salita, ang salita ng Diyos ay pagkain ng ating mga kaluluwa. Sabi ng ating Panginoon Jesus, nung siya'y nabubuhay pa, Men shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Amen. Kaya ang pagkain ng ating mga kaluluwa ay ang kanyang mga salita. At itong sinasabing, where the body is, ito yung fullness of the Christ bodily, fullness of the message, kompleto, perfect, logos, ang sa inyong nakakain, mga kapatid. Amen. Kaya sabi, wheresoever the body is, there will the eagles be gathered. Kaya dahil ang katanungan niya, saan, Panginoon? Tanong ng kanyang mga disciples. Well, amen. Kung nasaan ang katawan, kung nasaan ang kanyang salita, at nandito sa ating kaligitnaan ang salita ng Diyos. Sabi ng ating Panginoon, where 2 or 3 are gathering in my name, the Lord Jesus Christ is the Word of God. Where 2 or 3 are gathering in my logos, in the Word, I am in the midst. Ibig sabihin, narito sa ating kalagitnaan ang ating Panginoon. So, namingakala ko nandito yung camera, nandun pala, mga kapatid. Kasi, nag-iba tayo ng way
para mas maganda ang picture out na afterwards ay mas ma-modernize little by little mga kapatid para mapaganda lalo ang ating mga gawain. So sabihin ko sa inyo, what I am longing for is your soul to be saved. Amen. San man kamanda ko naroon mga kapatid, aking mga estudyante kapatiran, ang ministry ko, it is not for Pentecostal people. Kung ano itinuro sa akin nating Panginoon, yun din ang aking tuturo sa inyo. My ministry is for perfection. Amen. Ituturo ko kayo doon kung ang lakad patungong kasagdalan ng kanyang salita, mga kapatid. Amen. Yung mga beginners, meron talagang nakalaan na ministry dyan. But for myself, since may mga estudyante akong nakikinig, may mga kuminsan bago, so it's only by the grace of God. Amen. It is seldom na talagang ini-announce ko na come, no. My way is that kung ano na lang ilagag ng Panginoon. Maybe 10 tayo dito sa gawain ito, maybe more than 10, or we are 2, it's okay. Dahil I am sure as God appointed me to become His minister, mga kapatid, meron at merong dadalhin ng ating Panginoon. I'm not doing the invitation, but I'll just give them the word of His instruction, then you have the freedom of choice. At kapag nagkaroon ka ng interest at ikaw pala ay predestined, I could say, the Lord shall call you. Pag tinawag ka ng ating Panginoon, pupunta ka rin dun sa kanyang salita. At ako'y nangangaral ng kanyang salita, pupunta ka rin dito, mga kapatid, dahil ang ituturo ko sa inyo ay ang kanyang salita. Hindi yung ako. Nagagawa tayo ng relihiyon, no. Ang pagay ko, kayo, pagdating ng araw, ay magiging salita ng Diyos. Tayo ang gagamitin ng ating Panginoon sa kanyang kapuspusan bilang mga instrumento para mangaral doon sa mga taong panahon na para, just like in the third ministry of our Lord Jesus Christ, when He preached into hell, in prison house, na totoo ang kanyang mga pangako. Ganyan din sa ating panahon. Pwedeng ang biyaya ay magtapos, pero magpatuloy panandalian ng ating pangangaral for condemnation. 3 bagay ang ministry ng ating Panginoon. Ang pangalawa, isang paghata, healing, discernment. Pangalawang paghatag, healing. Pangalawa, discernment of spirits. Yung pangatlo, revealing the word. Ito yung threefold. 3 rin nakaagapay dyan. Revealing the word or revealing the Son of Man. Tapos pangalawa, speak the word. Bawat salita ay magkakaroon ng kapangyarihan. It was the Logos. At yung pangatlo, ang nakakatakot, preaching to the lost.
So I could say darating ang araw, mga kapatid, ay nangangaral na lang tayo sa mga lost soul. Dahil ang biyaya ay sadyang it will be closed at magkakaroon ng rapture. Marahil ang last ministry is preaching to the lost. And I could say, mga kapatid, wala pa tayo roon. Open pa rin ang biyaya. Magulo ang mundo, may pandemic, lahat. Pero ang biyaya, dito nagliliwanag ang biyaya ng Diyos. Ang kanyang salita ay ang liwanag, ang kanyang kapuspusan. Amen. Puri natin, Panginoon, mga kapatid, sa itong panahon na inihahayag ang anak ng tao.